Visit abaeservices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. Paano mo nakilala sina Gigi, sina Richie, sina Rickson? Sa ano kasi Manila, maliit lang yung mundo o community ng mga musicians. So pag sa mga gigs nagkakasama-sama kami, kumbaga. Okay. Hugot-hugot ganyan. Si Gigi kilala mo na before pa? Oo, matagal ko na kilala ko na siya kasi kumbaga bata pa lang ako pinapanood ko na. At saka yan, seryoso sila Kuya Richie. Ito seryoso talaga, bata ako. Mga college pa lang, bago pa lang YouTube doon. Yan naman sila yung mga pinapanood ko noon, si Rickson, si Kuya Richie, yan sila. Kaya nung nakakasama ko na sila, sabi ko, grabe. Ito, tanong ko sa inyong dalawa at saka sa iyo rin, G. So, kasi maganda may age gap di ba? So, 33 na 30 taon anyos, gulang, na bata. Magaling tumugtog ng keyboard. Kailan siya pumasok sa radar mo muna? Ikaw muna, Richie. Ako nakikita ko na si Ryan nung time na kay Maki tayo Ryan, Oo, nagbuo kami. Tapos nakita ko, sabi ko, sino tong batang to? Anong napansin? Kasi ikaw nagki-keyboards ka rin Oo. Anong napansin mo sa pagtugtog niya uy? Hindi kasi bago na talaga makabago na. Hindi katulad nung, siyempre pag matanda, alam mo yung mga style Yung mga chords. Sa kanya, iba na talaga, mga uso, yung mga chords niya. Like anong nilalagay niya? Sa mga nakikinig sa ating mga musiko, anong mga extension ang nilalagay niya? Ang kay Ryan kasi yung style niya sa areglo, sa akin patunog. When you say patunog, what does that mean? Yung, kumbaga, binibili niya talaga yung mga software na yung mga bago, kaya tunog ng piano niya, hindi basta-basta. At hindi, mayaman yan, mayaman. Mayaman. Ikaw Rickson, kailan pumasok sa radar mo si Ryan? Kailan nga pa? Kasi ang original na bandmate niya noon, yung kapatid ko, matagal niya nakasama, di ba tayo? Oo. Tapos saan tayo nagkasama? Kila Duncan yata. Duncan Ramos. Tapos yun dire-diretso na. Parang recently lang din no? Parang Ikaw, G? Ako parang kung tutuusin, ako yung parang huli sa kanila kasi sila nung parang buo na sila kay Ian Veneracion. Oo, na band. Tapos ako na-expose ako kay Ryan nung sumampa na ako sa kanila. So si Ian Veneracion, who happens to be a good guitar player also, does he play? Nagpa-piano rin siya. Does he play dito sa tour nyo? Instruments hindi. Kasi merong anong tawag doon? Yung show kasi May skit. Wag niyo i-reveal So, okay. Rickson, sa'yo naman. Ilan taon ka na nagsimula ka mag-drums? At bakit drums? Okay. Ang daddy is drummer po. So, yung nag-influence sa amin magkapatid. Parang 3 to 4 expose kasi kami sa gamit sa bahay. So iba-ibang instruments. Yung grandfather ko trumpet player. So nakikita namin may drum set doon. So doon pa lang nagkakaroon ng interest dahil nga meron kami nakikita mga instrumento. So yun, habang lumalaki kami, bata pa lang tinuturuan na kami ng daddy. So parang since 3 years old. Yun nga yung nakakatuwa, no? Naging drummer ka rin like your dad. Ikaw ba, Casey, was your dad a bass player? A guitar player. Guitar player. Pero si Casey, naging bass player, drummer, keyboard player. Si Franklin Benitez, drummer. Si Zild, naging bass player. Ikaw, dad mo, drummer. Kayong magkapatid, naging drummer din po. Drummer din. Was it forced or parang cool si daddy, dito tayo? Parang gano'n na rin. Pero dahil nga may interest na, sariling interest na rin po. Gusto rin na rin namin talaga, parang gano'n. Katulad nun, may trumpet naman sa bahay, may keyboard, may Pero drums talaga drums talaga. Parang si daddy, dati, parang pino-force siya,
to play trumpet. Manorotot. Pero dahil pasaway na siya nung panahon na yun. Pinipilit siyang manorotot, di ba? Gusto ng papa niya manorotot siya. Pero gusto niya maging percussion. Pabili siya ng drum set. So yun siguro malaking bagay yung si Daddy drummer. Who was your influence? Siyempre, first Daddy. So okay, gawin natin meta. Sino influence ng Daddy? Oh, madami. Sino sa tingin mo ang pinaka-significant na influence ni Daddy? At sino yung nakikita mong lumalabas na influence pag siya yung tumutugtog? Ayan yung nag-influence sa kanya mag-drums talaga. Siguro yun sa marching band kasi sila galing eh. Yun, disiplinado. Siguro yun. Yung mga senior niya, yun yung nag-influence sa kanya. Pero sa drum set playing naman po, dami kasi foreign. Gusto na rin. Nasa rock side si Daddy. So parang John Bonham. Yun ang niya. Galing. So ikaw naman, nung nakita mo siya as first influence, sino ang dinagdag mong mga influence na player to establish who you are? Because you have your own unique style also eh. Malaking bagay din yung si Daddy rin sa akin ng mga materials eh. Pakinggan mo. Dahil behero siya dati. Dami niyang material, study material, mga instructionals. So ito, Rickson, pakinggan mo to. So siya unang nag-introduce sa akin kay Dave Weckl po. Kay Weckl. Tapos kay si Dave Weckl. So kung in-introduce ka niya kay Dave Weckl, was it during the Chicory Electric Band days or nung solo album na 90s na po kasi. Okay, so pareho nang meron noon eh. So Masterplan, mga gano'n, di ba? Were you able to, sa mga hindi nakakaalam, medyo pakinggan nyo sa Spotify or kung saan man yung sinasabi naming Dave Weckl na kanta. Pero yung Tower of Inspiration, were you able to find the one right away or napansin mo na displaced yung kanta? Yun, dati, namin yun, discussion namin yan. Yung out. Hindi ko siya naisip talaga na meron, merong ibang multimeter or oh my God. Wala, kasi so kinanta mo yung drums as it was played? Siguro malaking bagay yung na-expose din ako sa mga melody lines. Na tinignan ko siya as melody line lang. Parang ganun po. Or meron akong mas nauna kong parang na-realize ko, parang 4/4 lang lahat to eh. Wala nang. So this place, yun nga, dahil doon sa Back to Basics saka next level niya. So iniisip ko, yung input niya doon sa album na yun, sa kanta na yun, is displacement lang. So nothing spectacular. Inurong lang niya, di ba? Na 16th note. Ikaw naman, Richie, pinag-usapan nyo. So babalikan ko kayo lahat. Ang lahat related ha. You're a bass player, you're a keyboard player. Are you a drummer too? Minsan. So minsan? Minsan, oo. Pero, are you like a Casey Hickman kind of drummer na talagang pwedeng mag-session as a drummer? Parang Junjun Regalado na keyboard player, drummer. Kaya. Oo, kaya. Nakita ko na mag-drums. What's your origin story? Did you start out sa church talaga? Sa church ako nagsimula. Tapos, di ba, alam mo naman sa simbahan, minsan, nawawala yung drummer. Kaya minsan, nakakapag-drums ako. Tapos, bumabiyahe. Tapos, minsan, nakakapag-keyboards ako pag wala yung keyboardist. Kaya, yun, parang natuto ko maging all-around dun. Pero ano yung nasa puso mo na? Bass talaga. Bass. Why the bass? Kasi, para bang, ang unang, kaya ako nagustuhan, dahil kay Tata Balane, ng South Border, napanood ko siya. Dati nagdadalawang isip ako, gusto ko mag-keyboards. Kasi inisip ko, pag nag-keyboards ako, pagtanda ko, pwede ako mag-solo. Yes. Tapos, pag bass, hindi ako makakapagtrabaho ng solo bass. Pero nung narinig ko si Tatang tumugtog sila ng South Border nung News Bar Cafe pa, time na napanood NBC sobra. Talagang sabi ko, ang sarap pala mag-bass. Kasi Joey Benin, yun, parang yun yung, sila yung nag-ano sa akin, na kasi, masarap mag-bass. Parang yun, kasi pag sumisipra ako, naririnig ko yung bass. Masyadong malinaw sa akin. Parang hindi ko alam kung bakit nagkakagan. So, nung finally tinanggap mo na inakap mo na magbe-bass ka, anong further lessons ang pinursue mo? Nung una, kasi pinapakinggan ko ng bata kami. Di ba? Puro gospel. Tapos, ayaw ko kung familiar ka kay Jojo Lim. Yeah.
Yan, kababata ko. Nag-start kami, 7 siya, 8 ako, parang ganun. Tapos nung mga nag-11 na kami, 12, sabi niya, Richie, may paparinig ako sa'yo. Chikuria Electric Band. Nung narinig ko, kasi medyo conservative yung church namin, hindi kami nakakapag-rap. Baptist ba to? Parang ganun, may pag-ganun. Sorry hindi guys. kasi tumugtog kami. Totoo naman eh. Pag may distortion, parang, parang iba na yung music. Sabi niya, sabi, pinapinarinig niya sa akin yung Chikuria, tapos meron siyang mga libro. Yun. Hanggang yun, pinakinggan na namin yung mga, Binitama, sabi niya. Siya yung nag-influence sa akin. Sabi ko, ayun, kaya malaking bagay si Jojo rin. Jojo. Tagal ko na hindi nakikita si Jojo. Sa Hong Kong ata. Okay, doon siya nakabase. G, ikaw anong origin story mo? Gitarista na ako simula nung buhay sa Maynila. Okay, wait. Nung pumasok ka sa radar ko nung nag-after image ka eh. Doon ko na kilala si Gigi. Sabi ko, okay ah. So doon pala kita nakilala pero hindi pa tayo nagkasama dahil nagsama tayo 2017 yes. for OPM for 90s Live. 90s Live. Okay. When did you decide to pick up the guitar at bakit gitara of all instruments? And the reason why I say this, ang dami ng gitarista eh. Diba? Nung una kasi singer, bata ako, kumakanta talaga ako. So sobrang tataas sa mga kinakanta ko. Sample. Hindi nakalala. Nung nagtaka ako bakit nung naging 14 years old na, parang wala nang lumalabas. So mataas ang boses mo dati. Tapos nagtataka ako. Tayo, wag natin tapusin doon. Anong pyesa mo? Michael Jackson. Mga Regine Velasquez na kinakanta ko yung Smoky Mountain nung araw. Yung mga Can This Be Love, I bet you. Sample. Kasi yun naman kinakanta ng mga bata. We're gonna love you, people of the world. Tapos yung mga We Are the World, pero siya lang mag-isa. Ginagawa ko yun actually. Yung bata ko. Pero, winning piece ko yun, yung bata. Pero di ba, imagine nyo, like, ang baba ng boses ni Gigi ngayon, parang nakakalungkot yun, ha? Yes. Ang taas ng boses mo, feeling mo talaga, pagtanda mo, makakapag Robbie Rosa ka o Michael Jackson. Kung pag kumakanta akong ikaw lang ng 14, ikaw lang, gumagano na tayo. Sabi ko, may mali. Nawala yung magic. Ang sama na sa loob ko, sabi ko, dadampot na lang ako ng keyboards muna, tapos nabenta yung keyboards. Yan ang uso yung more than words. Wala na, tuloy-tuloy na. Okay, so 14 ka. 14 ka when you picked up an instrument. Late bloomer. 14. No? Tapos, hindi rin ako masyadong nagseryoso kasi mas natuto akong uminom. So, natigil, parang harana-harana lang yung style ko. Ito, tanong ko to ha. And this is for the people listening. Deep inside na ako nakakawala ng confidence being a singer who can belt out Regine and Smoky Mountain and other high Michael Jackson songs. To all of a sudden pumipiyok. At 14 during your adolescence, nakakatanggal ng confidence yon, di ba? Yes. So, pinadali mo lang na parang, sige, tatampot lang ang gitara, ganyan. But, what were you going through? How did you deal with your mental health issues with regard to that? Kahit hindi pa talamak yung mental health na awareness sa atin. You were going through stuff. What was the battle inside? Ang ko lang doon is parang, syempre, napakahirap ng transition. Ginagawa ko, kumakanta pa rin ako. So kahit nasa bahay lang naman, kanta-kanta, then sinasabay ko song hits, natututo na ako mag-gitara, nakakanta pa rin ako. Pero kailan mo tinanggap na, hindi yata ako magiging singer? May ganun di ba? Yes. May acceptance. Nung nakilala na rin ako sa school na medyo marunong na ako mag-gitara, kaya nang umakampanya, ayun, tinuloy-tuloy ko na. Hanggat sa nag-college ako, tinuloy-tuloy, sineryoso ko na. But I was still singing at that time, pero rock ng mga time na yun 90s, early 90s. So, gitara at saka kanta. Right. Pero since uso ang mababang boses ng palakihan, pasok ako. Yun lang. Nung bumalik na yung mga matataas, wala na ulit. So, gitara ulit. Nakatangin na, Be My Lady na. Be My Lady. Ganon. Ngayon na ba tayo mag-o-obit? Mamaya pa ba? Aalis na ako. Baka may phone in. Hindi, wala pa. Call a friend. Kami tumawag. Hindi tumawag pala siya. Call a friend. Okay. Casey, ikaw. Nakita mo na tumugtog si Ryan? Oo, yes. Okay, as a keyboard player, and ikaw tasty chords ka rin Yes. Marami ka rin mga extensions at marami ka rin tinatanggal sa mga chord mo. What was your impression when you heard him play? Actually, nag-usap kami niyan. Sabi ko sa kanya, kasi sa Philippines, bihira makatugtog ng
yung black music vibe, bihira siya sa Philippines eh. Matutugtog mo yung pyesa pero hindi yung vibe ng black music. Sila lang nakakagawa. Oo. Yes. So, Brian Guerrero. yeah. So, kung nanonood kayo ng mga Usher Live, Earth, Wind and Fire. mga ganun, sila yon. So, sabi ko, tama yung ginagawa nila. Context di ba? Kumbaga, yung ano na yun, Rai, where did you absorb that influence? Kasi innate yun eh. Yes. Hindi siya, I'm sorry, pero and as groove artists, you either have it or you don't eh. Yung technique madali yan eh. People can have the best chops, pero yung groove kahit pulpul kang drummer, dahil wala kang chops, pero pag andun yung groove mo, tatakbo ka eh. And that's to your point, tsaka wala rin siya sa music din eh. Nasa itsura rin. Tingnan mo yung itsura. Pananamit. Yes, malaking influence yun. Tinignan ko tuloy yung kulay. Ikaw talaga. sa pananamit, hindi.